Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Pix Bontiwon. Shoutout kay Pablito. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2171 hanggang 2775. Si Chen Yanran ay walang Aaron sa kanyang mga mata, at Aaron ay hindi kailanman nagbigay pansin kay Chen Yanran. Bagamat maraming tagahanga si Chen Yanran sa Longyeon City, ang kanyang kagandahan ay kaakit-akit lamang sa iba. Para sa Aaron, siya ay isang babae na walang kinalaman sa kanyang sarili, iyon lang. Na parang walang nangyari, nagkibit balikat si Aaron, wala, lumapit ka sa akin, kung may sasabihin ka. Si Chen Yanran ay tumingin sa Aaron na parang sulo. Marami na siyang nakitang lalaki. Kapag nakita siya ng mga lalaking iyon, lahat sila ay naglalaway sa kanyang kagandahan. Gayunpaman, ang mga mata ni Aaron ay malinaw at tila walang pagnanais na angkinan siya. Dahil dito, labis na naguguluhan si Chen Yanran. Ibig bang sabihin ay talagang hindi natitinag ang lalaking nasa harapan niya sa kanyang kagandahan? O hindi naman siya totoong lalaki, pero may mali sa kanya? Pumunta sa Aaron sa harap ng Chen Yanran sadyang ituwid ang dibdib. Aaron, huwag kang magkunwaring gentleman sa harap ko. You men are all birds of a feather. Ngayong maganda ka, kaya mo bang maging walang pakialam? Sabi ni Chen Yanran na may ngiti sa labi. Nililigawan mo ba ako? Kilay ni Aaron, tumingin kay Chen Yanran, at nagpatuloy, bagamat maganda ka, wala talaga akong interes sa iyo. Kung sabihing maganda at sexy, sa ngayon, walang babaeng nakita ni Aaron ang makakahambing kay Chi Hien. Dahil kaya niyang hawakan ang sarili sa harap ni Chi Hien, paano siya maaakit kay Chen Yanran? Sa simula, yumakap si Chi Hien sa kanyang mga bisig ng hindi mabilang na beses, kahit na sadyang lasing sa Aaron at natutulog sa kanya. E ano ngayon? Kinakagat-kagat ang ngipin ni Chen Yanran. Gusto niyang hanapin ang kapintasan sa mga mata ni Aaron, hanapin ang ebidensya ng kanyang pagsisinungaling, at hanapin ang butas ng kanyang pagyanig. Ngunit sa wakas ay nalaman ni Chen Yanran na ang malinaw na mga mata ni Aaron ay talagang iba sa ibang mga lalaki. Hindi siya nagpapakita ng anumang pagnanasa. Hindi ito peke. May tinatago kang sakit. Ngumisi si Chen Yanran, ito lang ang naiisip niyang paliwanag. Ang klase lang ng lalaking hindi lalaki ang kayang panatilihin ang ganoong estado sa harap niya. Tara, ano bang problema ko? Kung sinusubukan mo lang patunayan ang alindog mo, hindi ko na yata kailangan. Sabi ni Aaron, kahit anong tingin ni Chen Yanran sa kanya, hindi ito mahalaga para sa kanya, ayaw niyang makisali sa babaeng ito ng masyadong malalim, at ngayon kay Huang Xiaoyong ang apprentice na ito, ang tirahan ni Chen para sa Aaron, ay hindi kasing halaga ng dati. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari noong nakilala mo si Huang Xiaoyong, at kung gaano karami ang nalalaman mo tungkol sa pagsira ng dalawang hangganan ni Huang Xiaoyong. Nagyelo ang mukha ni Chen Yanran. Ang kanyang tiwala sa sarili ay malubhang tinamaan ng Aaron. Ang kagandahan ay palaging mabuti para sa mga lalaki, ngunit hindi ito nagpapakita sa Aaron, na ikinagalit ni Chen Yanran. Makikilala ko si Huang Xiaoyong. Sinabi ni Han San Chen na may malamig na ngiti, mas alam mo kung gaano ako kinasusuklaman ni Huang Xiaoyong. Kapag nakilala ko siya, gusto niya akong patayin. Paano ko malalaman na nasira niya ang dalawang hangganan? Matapos kumalat ang balita sa Longyeon City, natanggap na ng Aaron ang balita, ngunit hindi ito mahalaga. Pagkatapos ng lahat, ang balita ay nagsiwalat lamang na si Huang Xiaoyong ay pumasok sa dalawang magkasunod na kaharian, at walang ibang balita.
Marahil ay hindi napigilan ni Huang Xiaoyong, o marahil ay inilantad niya ang kanyang sarili sa harap ng kanyang ama para sa iba pang dahilan, kaya hindi napigilan ng kanyang ama ang pagkalat ng balita. Maaaring tingnan ng Aaron ang bagay na ito mula sa pananaw ng pag-unawa. Pagkatapos ng lahat, ngayon ang tatlong pamilya ng lungsod ng Longyan ay magkapit kamay upang ibagsak si Huang Hui. Pagkatapos ng lahat, sa isang lugar tulad ng Longyan City, ang lakas ng si Dengjing ay napakalakas upang takutin ng mga tao. Hindi pwede. Si Chen Yanran ay hindi naniwala kay Han Sanchen. Ipinagpatuloy niya, kayo at si Huang Xiaoyong ay lumabas ng lungsod ng magkasama. Paanong hindi kayo magkikita? Bukod dito, higit sa 10 lampara ang kinuha ni Huang Xiaoyong upang sumangga. Dapat mayroong ilang lihim, hanggat handa kang sabihin sa akin kung bakit kayang pasukin ni Huang Xiaoyong ang dalawang magkasunod na sitwasyon, maipapangako ko sa iyo ang isang bagay, kahit ano, sabi ni Chen Yanran. Nakasimangot si Aaron, kahit ano, ang apat na salitang ito ay maaaring maging makabuluhan, hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ito ni Chen Yanran, ang balitang ito ay mahalaga sa kanya hanggang sa puntong ito. Gusto mo bang mag-improve? Ang Aaron ay nagdududa sa isang paraan. Hindi ako, kapatid ko, sabi ni Chen Yanran. Natawa si Han Sanchen at sinabing, parang magkapatid talaga kayo. Alang-alang sa kapatid mo, handa kang gawin ang lahat. Hindi ka ba natatakot na gagawa ako ng mga espesyal na kahilingan sa iyo? If you will, I will satisfy you. Sa mga salitang ito, hinayla ni Chen Yanran ang kanyang mga damit pababa sa kanyang mga balikat, inilantad ang kanyang balat na puti nyebe. Hindi ito tiningnan ni Han Sanchen. Bumalik siya sa kanyang kama, inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang leeg at sinabing, paumanhin, hindi ako interesado sa iyo, at hindi ko alam ang tungkol kay Huang Xiaoyong. Hindi ako makapagbigay sa iyo ng kasiya siyang sagot. Si Chen Tiexin ay nasa ibang bansa ng maraming taon sa paghahanap ng mas mataas na normal na paaralan. Matagal nang narinig ito ng Aaron. Sayang lang at hindi nagtagumpay si Chen Tiexin sa loob ng maraming taon. Sa opinyon ni Aaron, ang ganitong uri ng pag-uugali ay ganap na hanggal. Ang tunay na Panginoon ay hindi niya mahahanap. Ang ganitong uri ng pagkakataon ay magagamit ng sinuman. Biglang naging mabangis ang ekspresyon ni Chen Yanran. Tuluyan na niyang ibinaba ang kanyang dignidad sa harap ng Aaron. Pero hindi niya inaasahan na ganoon pala ang ugali ni Aaron. Isa lang siyang basura. Why is he qualified to treat her like this? Aaron, this is my Chen's residence. Maniwala ka man o hindi, hahayaan kitang mamatay dito. Si Chen Yanran ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Han 3,000 bahagi ng katawan, pabalik kay Chen Yanran ay nagsabi, gusto mo akong patayin, bagaman ito ay, ngunit para sa iyo, ngayon ang oras ay hindi pa dumating. Si Chen Yanran ay huminga ng malalim breath, alam pa nga ng lalaking ito na gusto niyang atakihin siya. Biglang ngumiti ang galit na si Chen Yanran. Napakasama niya. Hindi niya alam kung anong ideya ang nasa puso niya. Sinabi niya kay Aaron, magmamakaawa ka sa akin, and you will be beg me on your knees. With that, Chen Yanran left the room. Aaron sightlessly. Ang kanyang karakter ay halos kapareho ng Myfir. Siya ay lubos na kumpiyansa sa kanyang kagandahan. Iniisip niya na lahat ng lalaki sa mundo malilito sa kanila. Sayang naman kapag nakilala niya si Aaron ay wala siyang natatanggap na mantika at asin, sayang naman si Chen Tiexin. Nakakatawa na ibenta mo ang katawan mo, sabi ni Aaron sa sarili. Sa mga mata ni Han Sanchen, ang kaharian ni Chen Tiexin ay hindi kailanman masisira, dahil ang kanyang kaisipan sa loob ng maraming taon ay umaasa sa paghahanap ng shortcut ng mas mataas na normal na paaralan. Sa ilalim ng ideyang ito, maaari lamang siyang maging 2 lampara sa buong buhay niya. 12, Miss. I heard you right. Sa silid ni Chen Yanran, ang malapit na katulong na babae ay tumingin sa kanya ng may pagtataka, at tila hindi makapaniwala. Ngunit ang paraan ni Chen Yanran ay walang malasakit, sinabi, 3 beses ay hindi sapat. Walang imak ang alilang babae. Hiniling sa kanya ni Chen Yanran na uminom ng gamot para sa hapunan ng Aaron, at ito ay isang aphrodisiac pa rin. Sa kanyang opinyon, 3 beses ang dosis ay napakabigat, ngunit sa tingin ni Chen Yanran ay hindi ito sapat. Miss, itatanong ko, bakit mo siya binibigyan ng aphrodisiac? Hindi maintindihan ng alilang babae ang magtanong ng paraan. Masyado kang madaldal, sabi ni Chen Yanran light.
Mabilis na ibinaba ng alilang babae ang kanyang ulo at hindi nang ahas na magsalita. Gawin ang sinasabi ko, triple ang dosis, hindi bababa sa lahat. Si Chen Yanran ay nagutos ng paraan. Dahil nagsalita na ang dalaga, ang alilang babae ay naglakas loob din na hindi gawin, maaari lamang maglakad patungo sa kusina. Ayon sa utos ni Chen Yanran, 3 beses ang dosis ay hindi kaunti. Nang uminom siya ng gamot, tila nai-imagine ng katulong na babae ang pagnanasa at pulang mata ni Aaron. Natatakot ako na ang estado na iyon ay walang pinagkaiba sa hayop sa init. Nang ipadala ng mga tao ang pagkain sa silid ni Aaron, hindi inaasahan ng Aaron na si Chen Yanran ay may ganang kumain at uminom. Hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng sapat na pagkain at inumin. Hindi alam ng Aaron ang tungkol sa 3 beses na dosis ng aphrodisiac. Pagkaraan ng maikling panahon, biglang naramdaman ni Aaron ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, ang kanyang buong katawan ay nag-init at natuyo, at ang kanyang isip ay hindi napigil ang ipanganak ang ideyang iyon. Bagamat matagal nang hindi nakakasama ni Aaron ang isang babae mula noong dumating siya sa ikalawang mundo, napaka-abnormal ng hindi pangkaraniwang bagay na ito para sa kanya, na palaging mahusay na kontrolin ang kanyang pagnanasa. Huminga ng malalim si Aaron, iniisip kung paano ito nangyayari, bakit bigla kang nagkaroon ng matinding pagnanais para sa aspetong iyon ng mga bagay. At ang pagnanasang ito ay lalong tumitindi sa paglipas ng panahon, maging siya ay naramdaman na halos wala na sa kontrol ang buong tao. Maya-maya lang, lumabas sa pinto ang boses ni Chen Yanran. Sabi ko papaluhod kita at magmakaawa. Sa isang iglap, naunawaan ni Aaron na lahat iyon ay multo ni Chen Yanran. Siguradong may kakaiba sa pagkain ngayon lang. Binuksan ni Han Sanchen ang pinto at galit na sinabi, Chen Yanran, ano ang gusto mong gawin? Matapos buksan ang pinto, nalaman ng Aaron na hindi nag-iisa si Chen Yanran. Marami siyang kasamang gwardya sa mansyon. Pagtingin sa numero, karamihan sa kanila ay nandoon. Halatang pinagplanuhan niya. Kanina ko lang sinabi yan. Gusto kong lumuhad ka at magmakaawa. Sabi ni Chen Yanran na may malamig na mukha. Mabisyo kang babae. Dapat gumamit ka ng mga ganyang dirty na paraan. Si Aaron ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Chen Yanran magaan ng ngiti, sinabi, pakitungo sa mga taong tulad mo, natural na nais na gamitin ang ibig sabihin nito, magmakaawa sa akin, lumuhad upang magmakaawa sa akin, maaari kitang tulungan. Kailangan mong malaman kung paano sinira ni Huang Xiaoyong ang 2 magkasunod na hangganan. Tumawa si Aaron. Hindi masama. Nakangiting sabi ni Chen Yanran, sa kanyang opinyon, naglaro siya ng Aaron sa kanyang palad, ngayon ay Aaron, maaari lamang siyang makipagkompromiso. To tell you the truth, alam ko talaga ang sikreto ng pagsira ni Huang Xiaoyong sa 2 hangganan. Sabi ni Aaron, napakahalaga ng bagay na ito kay Chen Yanran. Kapag alam niya kung paano ito ginawa ni Huang Xiaoyong, matutulungan niya si Chen Tixen na malampasan ang sitwasyon. Haha, Aaron mukha ipakita ang mabangis na ngiti, sinabi, ito ay nangangahulugan na gusto kong ikompromiso, tumingin ka sa akin. Voice down, mahigpit na isasara ng Aaron ang pinto. Si Chen Yanran ay hindi nagmamadali, at ngayon ang bisa ay hindi pa umabot sa limitasyon. Naniniwala siya na malapit nang lumabas ang Aaron at magtatanong sa kanya, at magkukusa na sabihin sa kanya ang sikreto ng pagsira ni Huang Xiaoyong sa hangganan. Aaron, hihintayin kita. I don't believe you can hold it, sabi ni Chen Yanran. Sinundan ng alilang babae si Chen Yanran at ibinaba ang kanyang ulo. Hindi siya naglakas loob na magsalita dahil alam niyang imposibleng gawin ng dalaga ang ganoong bagay, at malamang na isasakripisyo siya ng katulong na babae sa bahay. Bilang kasambahay, wala siyang kontrol sa sarili niyang kapalaran. Kung talagang gusto ni Chen Yanran na gawin niya ito, wala siyang paraan. Ang magpalit ng magandang damit, mas mainam na manipis, sabi ni Chen Yanran sa katulong na babae. Huni ang utak ng alilang babae sa loob. Ito ay oras na dumating, pagkatapos ng lahat. Oo binibini. Maya-maya, bumalik ang maid na naka-red sand, matikas ang postura, kahit ang mga guard ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya. Si Chen Yanran ay tumango ng may kasiyahan, at nagsabi, pumasok ka, hayaan siyang sabihin ang sagot na gusto ko. Oo, tumango ang katulong na babae at saka pumunta sa kwarto. Push open the door, the servant girl feel very uneasy, for a big girl,
suddenly face this kind of thing, she can't contain the inner tension, but this is her destiny as a servant girl, Miss asked her to do things, kailangan niyang gawin. Aaron, sabi ni Miss, gusto kong lumuhad ka at sabihin ang gusto niyang malaman. Sinabi ng alilang babae kay Aaron. Si Aaron ay nakaupo sa kama na nakakross ang mga tuhod, nakapikit ang mga mata, at pawis na kasing laki ng soybeans na tumutulo mula sa kanyang noo. 3 beses ang dosis, para sa mga ordinaryong tao, ang bisa ay lampas sa kakayahan ng katawan na tiisin. Kung hindi dahil sa malakas na lakas ni Aaron bibig, let her go sabi ni Aaron, ang gamot na ito ay nagmula sa pinakamakapangyarihang parmasyutiko sa lungsod ng Longyan. Wala kang ibang pagpipilian. Ang alilang babae ay magiliw na nagpapaalala ng isang paraan. Ang Han 3,000 ay talagang hindi makontrol ang mga ligaw na hayop sa kanyang katawan, at ang bisa ay hindi pa umabot sa limitasyon, ngunit napakahirap para sa kanya na suportahan ang kanyang kasalukuyang estado, ngunit hindi ito kung ano. Ang Aaron ay handang gawin para makipagkasundo kay Chen Yanran o kaya'y lumuhad sa ganitong paraan, pakisabi sa akin ang mga salita ni Chen Yanran. Ang kaganapan ngayon ay ang masamang resulta na itinanam ng pamilya Chen. Kapag namumulaklak ang mga bulaklak, ang pamilyang Chen ay masisira, malamig na sabi ni Aaron. Patayin ang pinto. Ang katulong na babae ay natatakot na manginig sa buong katawan. Nang bahagyang tumangala siya at nakita ang pulang mata ni Aaron, lalo siyang natakot. Sa puso ng tagapaglingkod na babae, ang Aaron ay isang basurang imahe rin, ngunit sa sandaling ito, ang alipin na babae ay may takot sa Aaron mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at ang ganitong uri ng kakilakilabot na damdamin ay hindi niya kayang pigilan pa rin. Aaron, bakit kailangan mong maging tama kay Miss? Kwalipikado ka ba? Ang katulong na babae ay naglakas ng loob na sabihin. Aaron ngumisi na parang demonyo at sinabing, dapat kong tanungin si Chen Yanran tungkol dito. Kung hindi ka umalis, papatayin kita. Pagtingin sa mabangis na mga mata ni Aaron ay parang gusto na niyang pumatay ng tao. Takot na takot ang babaeng katulong kaya tumakbo siya patungo sa pinto. Miss, papatayin ako. Natatakot na maglakad ang katulong na babae para hampasin si Chen Yanran sa harap, nanginginig ang buong katawan sa sinabi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!